sa mga nangyayari pong ito ngayon, kasi parang ano sa mga nangyayari may mga nagme-message sa akin, "Attorney, magkakaan pa ba? Magkaka-impeachment trial pa ba o madi-dismiss na kaagad 'yan?" Hmm? Ano ba, attorney, talaga? Kasi ah um, itong mga nangyayari ngayon, lalo sa ginagawa ng kampo ni Sara, yung mga abogado niya, yung mga pro Duterte senators, parang wala nang magiging trial, attorney. Ha? Kaya ano tayo, pag-usapan natin 'to. Okay. So mga kabunyog, mga kababayan, posible pa kayang magkaroon pa rin ng trial, o kaya ma-dismiss na ba kaagad 'yan? Mga kabunyog, yung final ng nung mga abogado ni Sara, yung answer ad cotellam nila, hindi naman motion to dismiss. Ayan, ilinaw natin 'to, ha. Ilinaw natin 'to. Hindi po motion to dismiss ang final nila. Ang final nila ay answer ad cotellam. Okay? So yan, mga kabunyog, mga kababayan, ilinaw po natin 'yan. Kasi medyo ang iba nalilito dito eh. Madi-dismiss na ba, attorney? Kasi kung madi-dismiss na, hindi na para magkakaroon ng trial. Ayan. So ito yung shout out kay Alex Cabading, galing kay Oak Grove, California. Kay Alex Cabading sa Oak Grove, California. Ayan. So ito, mga kabunyog, ilinaw ko, hindi motion to dismiss ang final ng mga abogado ni Sara. Hindi po motion to dismiss. Ang final ng mga abogado ni Sara ay answer ad cotellam. Answer. Sumagot sila. Okay? Kaya lang, ito po ang natin, sa kanilang answer, ang prayer nila sa kanilang answer ay dismissal. Ito, tingnan nyo. Relief. Tingnan nyo yung relief. Wherefore, it is respectfully prayed that after due proceedings, the affirmative defenses listed and explained above be first resolved, and thereafter, B, the fourth impeachment complaint dated February 5, 2025 be dismissed. So ibig sabihin, magkakaroon pa rin ng trial. Magkakaroon pa rin ng trial. Magkakaroon pa rin ng impeachment proceedings. Kasi yan yung letter A. Pero after ng impeachment proceeding, gusto nila ipa-dismiss na yung impeachment complaint. Yan yung yan yung prayer. So ibig sabihin, ang ginawa nilang sagot, hindi siya motion to dismiss. Ang motion to dismiss kasi wala nang trial. Ang motion to dismiss wala nang trial. Wala nang impeachment proceedings na gagawin. Talagang i-dismiss na. Kailangan i-resolve na kaagad ng impeachment court kung i-dismiss o hindi. Kapag na-resolve kung imo-motion o i-dismiss o hindi, okay. Ganito, ulitin ko. Kung ang final ng kampo ng mga abogado ni Sara ay motion to dismiss, ang mangyayari, hindi magkakaroon ng proceedings. Hindi magkakaroon ng trial. Ang mangyayari, i-resolve na muna ng impeachment court kung i-grant yung motion to dismiss. Yun yung yan yung mangyayari dyan, Kumbaga, i-resolve muna yung motion to dismiss, saka magpo-proceed. Okay? Yan yung ibig sabihin ng motion to dismiss. Kumbaga, pag motion to dismiss, seryoso yung motion to dismiss. Kailangan munang i-resolve yung motion to dismiss. Pag na-resolve yung motion to dismiss, malalaman kung magpo-proceed o hindi. Itong ginawa nila, hindi naman motion to dismiss. Answer ad cotellam. Ang answer ad cotellam, magkakaroon muna ng proceedings, yung mga argumento muna nila ay didinggin. Pagkatapos dinggin yung kanilang mga argumento, saka ngayon nila hinihiling na ma-dismiss na ang kaso, yung impeachment.
Kaya yung yung dismissal later yon, after ng due proceedings. So magkakaroon ng impeachment proceedings. Pero pagkatapos ng impeachment proceedings, pagkatapos ng impeachment proceedings, mai-present nila yung kanilang mga argumento, ang kanilang kahilingan, i-dismiss na yung kaso. So iba yung motion to dismiss. Yung motion to dismiss, hindi magkakaroon ng impeachment trial or proceeding. Kailangan mo nang i-resolve yung motion to dismiss. Pagka na-resolve yung motion to dismiss, okay, motion to dismiss granted, hindi na magpo-proceed yung trial. Pero kung na-deny yung motion to dismiss, magpo-proceed yung trial. Pero kailangan mo nang i-resolve yung motion to dismiss. Dito hindi. Sa answer ad cotillam, kailangan mo nang yung kanilang mga argumento ay pakinggan. Due proceedings yun. So, tuloy ang impeachment proceeding. Pero matapos yung mga argumento nila, ang kahilingan nila, i-dismiss na. So, ngayon, impeachment proceedings yung sinasabi. Yung pagkakaiba dito, ang kanilang ginawa, affirmative defenses. Ibig sabihin ng affirmative defenses, hindi nila sinagot sa answer ad cotillam nila yung punto por puntong mga akusasyon kay Sara Duterte, yung grounds for impeachment. Yung mga articles of impeachment, hindi nila yon sinagot. Instead, nag-present sila ng affirmative defenses. Ano yung affirmative defenses nila? Yun na nga, yung na-violate daw yung 1-year bar rule. Yung mga ganon. So, gusto muna nila, yun muna ang pag-usapan. Pag napag-usapan na yon, kung nagkaroon na hindi nga ba talaga nasunod ang 1-year bar rule. Kaya ano ito? Ang ano nga ba nito ay yun yung sinasabing affirmative defenses. Pero yung affirmative defenses nila, hindi yan yung mga issue ng confidential funds. Yung pagbabanta ni Sara na i-assassinate ang presidente. Hindi yon. Ang pag-uusapan na ang gusto nila, ang pag-uusapan yung affirmative defenses nila. Ibig sabihin yung issue nga ng, ang sabi nila, na violate daw yung 1-year bar rule. Kasi nga, fourth impeachment complaint na yon, may nauna ng 3. Kaya, kumbaga, sa tanong, magkakaroon pa ba ng trial or proceedings? Yes. Yes. Pero bakit? Bakit magkakaroon pa rin ng proceedings? Kasi hindi naman motion to dismiss yung final nila. Answer ad cotillam. Answer ad cotillam. So ngayon, nag-answer sila. So tuloy ang trial. Kaya lang, ang trial, kung ang inaasahan natin, magpo-proceed na doon sa pagpipresent ng mga ebidensya laban kay Sara, doon sa mga aligasyon laban kay Sara, yung tungkol sa confidential funds, yung unexplained wealth, yung tungkol sa pagbabanta niya sa presidente, hindi yun. Hindi yun. Kasi hindi naman nila sinagot yun doon sa answer ad cotillam nilang sinabmit. Ang ginawa nila, affirmative defenses. Ang ibig sabihin ng affirmative defenses, yung mga issues na ni-raise nila na hindi nga daw na-violate nga yung 1-year bar rule, yung mga ganon. Pwedeng i-raise pa nila ang ibang issues tulad ng jurisdiction. Yun ang pag-uusapan sa impeachment proceedings. Pagkatapos pag-usapan yon, ang motion na nila, i-dismiss na. So hindi na magpo-proceed doon sa pag-discuss ng mga kaso laban kay Sara. Hindi magpo-proceed doon. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, kung ang sagot sa tanong, magkakaroon pa ba ng impeachment trial? Yes. Magkakaroon pa ba ng impeachment proceedings? Yes. Bakit magkakaroon pa rin? Kasi yun din ang prayer nitong mga abogado ni Sara . Basahin natin yung kanilang yung kanilang answer ad cotillam. 'Di ba? Vice President Sara Z. Duterte by counsel without waiving any jurisdictional and other objections she has to this case and the fourth impeachment complaint respectfully states, 1. The fourth impeachment complaint must be dismissed because A. It is void ab initio for violating the 1-year bar rule under Section 3, Paragraph 5, Article 11 of the 1987 Constitution, which explicitly prohibits the initiation of more than one impeachment complaint within 1 year. Yan yung marami pa silang affirmative defenses.
Ngayon, sa kanilang closing statement ito, Article 11, Article 7 ng kanilang answer, ad cutilam. The foregoing allegations are repleaded herein by reference. 155. As Article 7 of the fourth impeachment complaint does not contain any factual declarations purporting to constitute any impeachable offense. Thus, there is nothing to answer. A reading of this article will show that it is a mere summation of the 19th House of Representatives layers and layers of legal and factual conclusions. So ang sabi ng mga abogado ni Sara, hindi nila sinagot punto por punto yung mga issues laban kay Sara. Bakit? There is nothing to answer. Yan yung sabi diyan, no? Sa number 155, paragraph 155 ng kanilang sagot. As Article 7 of the fourth impeachment complaint does not contain any factual declarations purporting to constitute any impeachable offense, thus, there is nothing to answer. So para sa kanila, walang dapat sagutin. Kaya yung answer ad cutilam nila, hindi naman nag-touch doon sa mga impeachable offenses ni Sara Duterte. Hindi. 156, as explained and demonstrated above, the totality of the circumstances invariably shows that there are no grounds for the impeachment of the Vice President. Conviction cannot thus be sustained. Paragraph 157, considering all the foregoing, the Vice President enters a plea of not guilty without waiving any of her jurisdictional and other objections over the charges. Sa madaling sabi, yung answer ad cutilam, hindi sumagot dun sa mga grounds sa impeachment. Hindi. Affirmative defenses lang ang naging sagot nila. Yung inattack lang nila na yun na nga, na-violate ang one-year bar rule, walang jurisdiction, mga ganun. Documentary and testimonial evidence. The Vice President reserves the right to present testimonial, documentary and object evidence as trial progresses. Availment of the modes of discovery. The Vice President reserves the right to avail all the modes of discovery under pertinent rules. Wherefore, ito na yung prayer. Ito na yung prayer nila, relief. It is respectfully prayed that after due proceeding, so ibig sabihin, magkakaroon pa rin ng impeachment proceeding, trial. A, the affirmative defenses listed and explained above be first resolved. Ibig sabihin yung mga argumento nila. B, the fourth impeachment complaint dated February 5, 2025 be dismissed. Yan. Yan yung ano. Yan yung. Kaya yung dismissal, prayer nila yon later. Later. Kailangan munang, tanggap din naman nila na kailangan munang ma-resolve yung mga issues na ni-raise nila tungkol doon sa affirmative defenses. Pero pagdating doon sa mga grounds ng impeachment kay Sara, ayaw nilang sagutin yon. Para sa kanila, wala yun. Wala yun. Kaya, balik tayo dito sa topic ko. Magkakaroon pa ba ng impeachment trial? Yes. Pero ang gusto nila, yung trial, wag doon sa mga issues laban kay Sara Duterte. Wag yun. Ang pag-usapan sa trial, yung ni-raise nilang issue. Na-violate ba yung one-year bar rule? Sa kanila, sabi nila, na-violate. Kaya dapat i-dismiss yan. Pangalawa, yung mga issues pang iba sa jurisdiction, i-raise nila yan. Doon nila gustong pag-usapan. Pagdating doon sa substantive, ibig sabihin yung mga issues na laban kay Sara, unexplained wealth at iba pa, wala, ayaw nila doon. Sa madaling sabi, ang aasahan natin dito sa impeachment na ito? Papatayin nila ang impeachment sa pamamagitan ng mga technicalities. Yung gusto nating mangyari na mapag-usapan yung mga issue laban kay Sara, yung tungkol sa unexplained wealth, yung sa confidential funds, hindi. Magkakaroon ng impeachment trial, pero una munang i-resolve yung mga issues na ni-raise nila. Doon magkakagit. Kaya ito mga kabunyog, nakakalungkot ito. Magiging napakahaba ng impeachment trial na ito, pero doon pa lang sa sinasabi nilang affirmative defenses nila na kailangan daw munang i-resolve, ang haba na niyan. Mga ilang linggo na tayo aabutin yan. Mga kabunyog. Kaya tayong mamamayan talaga, hindi pwede. Alam nyo, nung panahon ni ERAP, sa Corona, at least noon, wala nang mga technicalities, proceed na sa trial.
Kumbaga, ito hindi. Ayaw nilang mag-proceed doon sa trial proper na ang pag-uusapan na yung mga issue kay Sara, ayaw nila doon. O, tama si Pogi, galawang Kaufman din. Pero ang final nila, hindi naman motion to dismiss. Pag motion to dismiss kasi, walang trial. Walang trial. Magdi-decide na ngayon ang Senado kung i-dismiss o hindi ang impeachment. Hindi yon. Answer od kutilam ang kanilang Kaya magkakaroon ng impeachment trial. Pero dahil ang impeachment trial na gusto nila ay tungkol lang doon sa affirmative defenses nila, yung mga issues na ni-raise nila, hindi yung mga issues na ni-raise kay Sara. Yan yung mga kabunyog. Kumbaga, sila gusto nila magka-impeachment trial. Pero yung impeachment trial or proceedings, doon sa affirmative defenses nila, yung mga ni-raise nilang issues or questions sa impeachment. Pero doon sa mga issues na ni-raise laban kay Sara, ayaw nila doon. Hindi na dapat mag-proceed doon. Ngayon ang tanong, saan kaya papanig ang Senado? Tatanggapin kaya ng Senado bilang impeachment court yung mga affirmative defenses nila? Yan yun. Kasi pag tinanggap ng Senado bilang impeachment court yung mga affirmative defenses ng defense, hindi na magpo-proceed doon sa mga ebidensya laban kay Sara. Wala na yun. Yun yung Kaya nakakalungkot ang mangyayari sa impeachment proceedings. Kumbaga ang ano natin dito, ang impeachment court. Kasi kapag ang impeachment court matapos mag-present yung mga abogado ni Sara ng kanilang mga argumento, hindi tungkol sa mga ginawa ni Sarang krimen, tungkol sila. Ibig sabihin, ang unang pag-uusapan, yung mga issues na ni-raise ng defense. Shout out, Asa Villa, shout out. So, nakakalungkot. Yung problema natin dito, ganito. Paano kung panigan ng impeachment court ang defense? Ibig sabihin, yung kanilang affirmative defenses na sinasabi ay sang-ayunan ng impeachment court. O, di-dismiss na. Pag dismiss na, hindi na magpo-proceed doon sa trial talaga ng mga issues laban kay Sara. Ayan, yan ang niyan. Yan ang pag-abangan natin. Yan ang abangan natin, mga kabunyog, mga kababayan. Kasi kaya nga tayo naghahanda ng malaking rally sa July 28 at 29. Ang maganda ngayon, may mga nag-message sa akin, Attorney, yung hinihingi mong sabi mo support para sa rally na yan, magpapadala kami pag malapit na, sabi niya. Salamat sa inyo. Salamat. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, magkakaroon ng impeachment trial. Pero ang gusto ng abogado ni Sara, ng kampo ni Sara, impeachment trial tungkol sa affirmative defenses nila. Hindi doon sa grounds ng impeachment kay Sara. O yan. Ngayon ang tanong, ano ang magiging desisyon ng impeachment court? Sasang-ayunan ba ang mga abogado ni Sara na tama yung kanilang mga affirmative defenses, kaya dapat i-dismiss na ang impeachment complaint? O yun. Pag ginawa yan ng mga senador, ibig sabihin yan, hindi na magpo-proceed sa doon sa trial proper ng mga krimeng nagawa ni Sara. Wala na yun. Ito yung paghahanda natin. Mga kabunyog? Baliktad. Yung mga panahon ni Erap sa ni Corona, walang masyadong teknikalidad na ginawa yung defense. Pinahayaan nilang mag-proceed. Hinayaan nilang mag-proceed. Tapos doon sa mga ground sa impeachment, inisa-isa yun. Yan yun, mga kabunyog, mga kababayan. Yan po. Kaya, ito, ini-explain ko ang final ng mga abogado ni Sara ay hindi motion to dismiss. Ang dismissal nila ay prayer nila sa dulo. After ng due proceedings o trial, magkakaroon, ang hinihiling na nila, dismissal. So dismissal, later yon. Yung motion to dismiss kasi, mauuna na munang i-resolve yung motion to dismiss. Hindi magkakaroon na ng impeachment proceeding. Pag sinabing dismissed, hindi na magkakaroon ng impeachment proceeding. Pero pag nagkaroon naman ng sinabing motion to dismiss denied, magkakaroon ng impeachment proceeding. Ito hindi. Iba po ito. Kaya yan mga kabunyog. Magandang araw sa inyong lahat. Sana nakatulong itong
ang discuss ko nito. So kailangan nating maghanda na dito. Kailangan nating maghanda, mga kabunyog, mga kababayan. Kasi ang gagawin dito, mag-uusapan yung mga affirmative defenses ng defense, hindi yung mga issue laban kay Sara. Pagkatapos mag-present ng defense ng kanilang mga defenses, yung affirmative nilang mga defenses, na violate daw yung 1-year bar rule, kung ano-ano, ganun, magdi-decide ang impeachment court. Pag sinabi ng impeachment court, tama yung mga argumento ng defense, so dismissed na itong impeachment, hindi na magpo-proceed sa trial doon sa mga kaso ni Sara. Okay? So, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.